Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ang isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos, ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng saris isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sisidlan sa mabuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo pong lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan, pinagpalang linggo po sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pakitingnan nga yung katabi mo. Gising ba siya? Ha? Gising? Gising. Matutulog pa lang, Father, kasi magsisimula na ang homily. No? Gisingin mo yung katabi mo pag medyo nakakatulog, no? Gisingin, no? Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa isang tusong lalaki. Tuso. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing tuso, hello? Walang nakakaalam? Ha? Mapanglamang. Ano pa? Mapagsamantala. Magulang. Madaya. Itong tusong lalaki na ito, isang araw nagdasal sa Diyos. At para makausap ang Diyos, umakyat siya sa bundok. Umakyat sa bundok at nakipag-usap sa Diyos. Sa kanyang panalangin, tinanong niya ang Diyos. Tinanong niya para subukin ang Diyos. Ang tanong niya, Lord, kung totoong magaling ka,
ano ang 1,000,000 taon sa iyo? Sabi ng Diyos, agad sumagot, 1 minuto. Ba? Sabi ng tusong lalaki, ganun pala kagaling ang Diyos. Ang matagal sa atin, sa Kanya, saglit lang. Ang 1,000,000 taon sa atin, sa Kanya, 1 minuto. Hindi pa natapos dyan. Sinubok pa muli ng tusong lalaki ang Panginoon. Sabi niya, Lord, ano naman sa iyo ang 1,000,000 piso? Sabi ng Diyos, di piso. 1 piso. Namangha ang tusong lalaki. Sabi niya, wow, magaling na ang Diyos, mayaman pa. Yung 1,000,000 piso sa atin, sa Diyos, ilan? Piso. Wow, grabe ang Diyos pala. Kaya, naisip ng tusong lalaki na humiling. Sabi niya, Lord, dahil magaling at mayaman ka naman, pwede mo ba akong bigyan ng 1,000,000 piso? Total, piso lang naman sa'yo yun eh. Ang dami mo namang pera, mayaman ka naman. Yung piso sa'yo, 1,000,000 sa amin. Pwede mo ba akong bigyan? Kahit 1,000,000 piso lang. Sumagot ang Panginoon. Sabi ng Diyos, sure, yun lang pala eh. Wait a minute. Mga kapatid, parang ganito ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Ang alamin kung ano ang iyong hinihingi. Sabi nyo nga, hingi. Sinong may hinihingi dito sa Diyos? Taas niya ang kamay. Yung hindi nagtaas, wala yan ha. Huwag mong bibigyan yan, Lord ha. Tamad yan magtaas ng kamay, tinatanong mo na. Ha? Ako, may hinihingi ako. No? Pero, ang tinuturo sa atin natin mga pagbasa, alam mo ba kung ano ang iyong hinihingi? Madalas kung makahingi tayo sa Diyos, akala mo meron tayong patago. 'Di ba? May patago ka ba kung makahingi ka? Nagpatago ka ba kung makahingi ka? No, madalas ganyan. Kung maka-request ka sa Diyos, wagas. Pero ang totoo, alam mo ba ang hinihingi mo? Hello. Alam nyo ba ang hinihingi nyo? Mabuti na lang sa ating unang pagbasa, si Solomon alam kung ano ang hinihingi sa Diyos. Nang minsan siyang managinip, binigyan si Solomon ng pagkakataon na humiling. Sabi ng Panginoon, humiling ka at ibibigay ko sa iyo. Nung panahon na yon, ano yon, Tita Timmy? Mainit? Oo, pupasok ka na dito. Narinig kita. No? Noong panahon na yon, si Haring Solomon ang pumalit na hari sa kanyang ama, na si Haring David. No? Si Haring David, ang pinakamagaling na hari, pinakamagaling na pinuno, pero kailangan na siyang palitan. At ang pumalit ay ang kanyang anak, si Haring Solomon. Kung ang papalitan mo, napakagaling, anong mararamdaman mo, macho? Papalitan mo, ang galing-galing, anong mararamdaman mo? Uy, babalikan kita. Anong mararamdaman nyo kapag ang papalitan mo ay magaling, Rafi? Pressured. Siyempre, ang galing nung pinalitan mo eh. 'Di ba? Pinakamagaling na pinuno. Ano pa? Macho. Nakakakaba. Very good. Parang ganyan, 'di ba? Kinabahan ka bigla sa akin, 'di ba? Nakakakaba. Totoo naman. Kasi isipin mo, kaya ko ba? Ang galing-galing nun. Baka hindi ko kahit katuldok, di ko magawang mapantayan man lang. Yun ang nararamdaman ni Haring Solomon. Paano ba niya mapapantayan yung kanyang ama? Kaya nga, magaling si Haring Solomon. Dahil inisip niya kung ano ang kailangan niya bilang hari. Hindi siya humiling ng kayamanan.
Pwede ba siyang humingi ng kayamanan? Pwede, pero hindi niya hiningi. Bakit? Hari ka na eh. Ano pang kailangan mo? Oh. Hindi siya humiling ng mahabang buhay. Pwede ba siyang humingi? Pwede, pero hindi niya hiningi. Anyway, bata-bata pa siya. Malakas-lakas pa siya. No? Hindi siya humingi na mamatay ang kanyang mga kaaway. Pwede niya bang hingin yon? Pwede. Pero hindi niya hiningi. Bakit? Hari ka na eh. Ang dami mo ng sundalo at kawal. Ang daming pwedeng magtanggol sa'yo. Ba't mo hihingin yun? Di ba? Kaya anong hiningi ni Haring Solomon? Isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Ang galing ng hari, ano? Yun ang hiniling niya. Pusong maunawain na marunong kumilala ng masama at magaling. At dahil doon, binigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Kung minsan, hindi dapat tayo basta-basta humihingi. Iniisip munang mabuti kung ito ba ay makakatulong sa atin. At higit sa lahat, kung ito ba ay akma sa ating sitwasyon. Parang si Haring Solomon, iniisip niya, akma ba yung hihingin niya? Magagamit ba niya? Parang tayo kung humingi, para sa nang hinihingi mong maayos ang kalusugan. Sinong humihingi dito na sana maging malusog? Taas ang kamay. Yan, di ba? Para sa nang hinihingi mong maayos na kalusugan, kung lagi ka namang kumakain ng bawal. Hello? Kung ayaw mo naman huminto sa bisyo, kung lagi ka naman nagpupuyat, hello? Di ba? Hindi ba parang ang ironic, humingi ka, Lord, bigawin mo kong healthy, pero ang ulam mo mamaya, ano? Oh, alam nyo na kung anong ulam nyo. Diba? Lord, palakasin mo pa ako. Lord, no, sana hindi ako magkasakit. Pero sa labas, yosi ka ng yosi. Ayaw mo tumigil. No, pero humihingi ka ng kalusugan. No? Para saan? Anong silbi ng hinihinging kayamanan? Sino humihingi ng kayamanan? Taas niya ang kamay. O yan. Ayaw nyo na magtaas, di ba? Para, Father, wala na kaming ginawang tama sa'yo. No? Hindi nga eh. Imbitasyon to eh. Para pagnilayan. Para sa nahiningi mong kayamanan kung wala ka namang disiplina sa paghawak ng pera. No? Eh yung kakarampot nga, hindi mo pa kayang budgetin. Yung pang malaking pera. Para sa nang hinihingi mong kayamanan kung tamad naman ang iyong pamilya. Di ba, macho? No? Ang dami mong pera, kapatid mo tamad. O, di anong mangyayari? Ubus din ang pera mo. Di ba? No, yes na yes si macho, kaya kayo, ha? O, di ba? Totoo naman eh. Di ba? Kahit anong yaman mo, kung tamad ang angkan mo, mauubos at mauubos ang pera mo. Bakit? Mali ang hinihingi. Mali. Siguro sana, ang hingin mo, sana sumipag yung kapatid ko. Sana matanggap sa trabaho ang kapatid ko. No? Kasi ikaw, kaya mo eh. Tama? Minsan maling hinihingi. No? Bakit tayo humihingi ng tulong sa Diyos? Kung sa lahat naman ng aspeto, ikaw ang nagdidesisyon. Humingi ka pa ng tulong, pero ikaw din naman ang nagdidesisyon. No? Minsan ganun tayo, di ba? Naalala ko noon, namasyal kami nila Father Douglas. No? Pinipilit nila akong sumakay doon sa roller coaster. No? Pilit, sakay tayo, KJ mo naman, ganyan. No? Sakay tayo sa roller coaster. Sabi ko, di na. Mahilo pa ako dyan, masira pa bakasyon natin. Sabi KJ mo naman, grabe ka naman. No? Nung kabataan ko, ang hilig ko sa adventure. No? Kabataan eh. No? Nung ngayong mga gatong 40 na tayo, parang tapos na tayo, pakiramdam ko. Pero si Father Douglas, na 50 na, no? Parang hindi pa siya tapos. So, Father, sorry humili ko to eh. No? Sabi, sakay tayo, ganyan, no? No. Di, kukunan ko na lang kayo ng video. Ako na lang magpipicture sa inyo. No? 'Di ba? O, di nung malapit na sila doon sa pila, malapit na sumakay na roller coaster, no? Antanda ng antanda.
para sa nang hinihinging kaligtasan kung ikaw naman ang nagdadala sa sarili mo sa kapahamakan? Sorry, Father. Oh, ganyan tayo, di ba? Di ba? Hingi ka ng tulong sa Diyos. Hingi ka ng tulong, pero ikaw naman ang nagdadala sa sarili mo sa kapahamakan. Hingi kang tulong, pero mamayang hapon, nandun ka sa sugalan. Tama. O, andito yun mga yun, andito yun, kilala ko tong mga to eh. Diba? Hingi ka ng tulong sa Diyos. Diba? Pero, nangungupit, nanloloko, pag nahuli, kalaboso, kulong, tas hingi ng tulong sa Diyos. No? Minsan, kailangan, tingnan muna natin, akma bang hinihingi natin sa ating sitwasyon? Mabuti na lang si Haring Solomon, hiningi ang tama. Dahil alam niya kung anong makakatulong sa kanya at nauunawaan niya ang kanyang sitwasyon. Bago humingi, alamin, akma ba ito sa aking sitwasyon? Samantala sa ating ebanghelyo, pinapakita ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga kung ano ang mahalaga sa buhay. At sabi ni Jesus, ito ay ang kaharian ng Diyos. Sabi nyo nga, inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa kayamanan at perlas, na kapag natagpuan ito, ipagbibili at ipagpapalit ang lahat, makuha lang ang pinakahanap-hanap mo. Kung meron tayong hihingin, kung meron tayong hihilingin, dapat ito yung isang bagay na kaya mong ipagpalit ang lahat, makuha lang itong inaasam-asam. At higit sa lahat, dapat ang hinihingi mo magdadala sa iyo sa kalangitan. Yun ang dapat hinihingi, yung magdadala sa iyo sa kalangitan. Kaya huwag ka lang basta humingi ng kayamanan kung alam mong madamot ka. Hello? Yang hinihingi mong kayamanan, yan pa magdadala sa iyo sa impyerno. Huwag mong hilingin na, Lord, sana pumasa ako sa bar exam. Baka pag naging lawyer ka, nuknukan ka ng sinungaling. Yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Huwag kang humiling, Lord, sana, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Baka naman patay na kami, ikaw pa'y buhay. Susunod, sabi mo, Lord, kunin mo na ako. Wala na kami. Hiniling mo, mahabang buhay. Wala na yung kabatch mo, ikaw na lang natitira. No? Di ba? Minsan, alamin, ano bang hinihingi mo? At para makahiling ng mabuti't maganda, dapat magdadala sa iyo to sa kalangitan. Kagabi, iba yung homily ko. Kung gusto nyong pakinggan yung 3 paliwanag ko, kung paano hihiling 3 wais na tips. Ang sabi ko kahapon, bago ko humiling, tignan mo muna. Ito ba ay panghabang buhay? Pangalawa, ito ba ay base sa pagmamahal? No? Hiningi ko ba to kasi may mahal ko? Hinihingi ko ba to kasi nagmamahal ako? Hinihingi ko ba to kasi may pagmamahal ako? Pangalawa yon. At pangatlo, ito ba'y magdadala sa iyo sa kalangitan? Mga kapatid, ang halaga ng hinihingi ay hindi nakikita sa material. Ito'y nakikita kung kaya ka nitong dalhin sa langit. Amen?